Atong ipadayon mga kaigsunan ang the book of Psalms, ika-150. Natong pagtuon sa the book of Psalms, we are now in Psalm 95. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us another time and opportunity to listen to the message, Lord, gikan sa book of Psalms. And I pray that you will bless each and every one with wisdom and allow me, O God, to deliver your message according to your will. Please empower me this morning once again and use me, O God, to be a channel of your blessing. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Worship with Joy. Worship with Joy. Pakita na to, daghan kayo ang mga tao karon gigamit na ang word nga worship. No, ang usay pasabot nila praise and worship. Pero kiat lang agi. Unya using too much emotion but there is no joy. Emotion lang ba? Hilak. Kabantay ka, daghan mo ko, magilak-hilak, mag-iisas kamot. Oh. Pero ang tinuod nga worship, there must be joy. Kaya nag-worship ko kas Ginoo sa kanindot, kaayo sa Ginoo. Pero ngano nga worship with crying, sadness, ingon ana ban kay feel ko no. Pero ato man kanang pag-interview ba katong kagahapon man tingali to sa kuan sa mahal na adlaw nila nga kuan nga nagparid sila sa Nazareno, ingon ana ba niya. Interview unsa may kuan panata na gyud ana niya. Wag kayo, lahi kayo, kay nindot kayo sa feelings, yan ang baka nang makahilak jug ka, kanang feelings lagi. No. Ang purpose nga nung ang Ginoo, naa siya sa atong kinabuhi, para dili lang kay ma-feel nato mga kaigsoon, kundi dili para mahimot ang joyful. Joyful sa pagpangalagad, joyful mga igsoon, bisan in the midst of problem, malipayon ta ba? Uban sa Ginoo. So kaning Book of Psalms mga igsoon, chapter 95 calls us to worship God with joy. Bow before Him in humility and obey His voice. So inyo nang bantayan kaning chapter mga kaigsunan, atong bantayan diha ang worship with joy unya kanang humility o kaning obedience. Atong makita diri sa Psalm 95. So, 5 things nga atong isgutan karong kabuntagon mga igsoon. Number 1, call to worship. Naay call para sa pag-worship. Singing to God reminds us, He is our Savior and strength. So, sa atong pag-awit, dili na siya simple nga awit lang. Kamantay mo sa atong mga kanta, dili kiat lang mga igsoon, naay meaning, naagay ka ng, kung imo sabton ang mga kanta na to, mga igsoon, nindot kaayong mga lyrics. Nag-istorya gyud na agyoy kuan ba? Dili kay kanang balik-balik bitaw, balik-balik. Kabantay mo na yung mga bag-o karon, mga contemporary, balik-balik nga mga words. Unya ang giigo feelings gihapon. Pero kani it speaks to our soul. Dapat mo istorya gyud sa atong kalag. Ang worship mga igsoon is from the heart. Gikan gyud sa atong kalag nag-worship diha sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pag-awit. So kaning pag-awit nato nakig-communicate pud ta sa Ginoo. So it will remind us also nga ang atong Ginoong Hesukristo mo'y atong manluluwas. Mo na nga siya awitan nato sa kanunay unya siya pud ang atong kusog labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nya kanira bang pagpangalagad sa Ginoo is not kanang only one point sa atong kinabuhi. Apil naman na tanan. Pero ang pinaka-main yun is discipleship. Pero sa discipleship, di mo sa pwede nga puro nakatudlo niya, di ka manilhig. Puro nakatudlo niya, na carpentry, di ka magtabang o kanang pamanday. This is everybody's work. Everybody's responsibility. Dili ni siya nga kanang dili ako feel or kanang di nako bet. Yan nga word ba?
Kaya ato ni tanan. So kung dili ka kaybaw mamanday, it is now your opportunity to learn. Because whether you like it or not, especially mga lalaki, kinahanglan kaybaw sa kamgunit anang martilyo, para asa na siya, usaw pagdukdok sa lansang, ana. Kamao ka, oy. Kaya nga no, mao na siya ay kanabitang murag advantage sa lalaki, inigabot sa kanang pamilyado na siya. Kaysa masugot mo sa dili, lisod kaayo nga sa inyong panimalay, basta na ay mga ayu-ayuhon diha, manawag pa ka. Yaon sa raman, kay lansang ibtunon lagi diri. Hasta pag-ibot sa lansang, di ka kamao. Importante maguna. Di ba? It saves money. Unya, it gives your wife kanabitong confidence. Ang pangutanan na inyo mga asawa kanang ang ilang mga bana kamaong liyok-liyok sa balay ba? Kumpiyansa kaayo ang mga asawa. So, mo sara diri sa simbahan, usa man ta ka pamilya, ato ning trabaho tanan. Kung ang uban maoy naa sa carpentry, naa may limpyuhan. Lisod kaayo nga ang katong nag-carpentry maupay mag-map, maupay mang-milhig, maupay manghipos. Kapoy na kayo ang mga lawas ba? Yung maupay mga... Dapat tinabangay. Kay, kuwan man ni, kanang trabaho man ni sa tanan. So, ato maning rules nga, kung wanhi ka, kanang magdakag pagkaon. Pwede man sad, di ko kaadto da, pero ang akong pagkaon, makaadto man eh. Ang problema lang, ang tanan mo na huna, pagkaon ay naadiri tanan. Kinsa may mukaon. Muna, kung atong i-ratio, mas importante ang tao kaysa pagkaon. Kay sigurado dyan ko, pag naitaw, ngita yun ang pagkaon. Pero ang pagkaon, di yun nakapangitag tao. Agree. So, naan na ta in the middle of kanang little project na to sa atong church. So, this is our responsibility. Ato ni tanan. So, ang Ginoo may muhatag na tog strength, ang Ginoo may muhatag na tog wisdom para ni sa iyang himaya, mga kaigsunan. That is part of our worship to the Lord. No? Kaya dili naman ay kanta. Tanan natong buhaton, there should be worship. And that is why, mga igsoon, atong buhaton, nga naagyo joy. Sa verse 1 to 2, Psalm 95, verse 1 and 2. Ingos Bible, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Dili na siya rock music, ha? Kaya naarabay singing. Unya, ang mga kanta na karon nga mga bagong ipambuhat nga kanta, mga igsoon, di na ni mo masabtan ang lyrics. Ang lawas na mo ni Kuan ba, nag-enjoy. Di ba? Unya, wag kalainan sa kalibutan. Usay uso-uso niya, usay maskiat pa tanawon ang naa sa simbahan magkanta. Mo na nga atong hinumduman nga ang pag-worship, mga igsoon, is out of joy, not out of kiat-kiat. Dapat malipayon ka na ay tumong, na ay meaning, na kay kanang goal, unsay goal nimo sa imong pag-awit. Mao na nga sa mga special number, hala baira gyud nag-ayo nga makadut gyud sa kasing-kasing ng inyong awit. Dili kay maabot ra nas dunggan, mga igsoon, unya kana bitaw i-appreciate din imong talent. Dapat ang message maoy makit-an. No, mo na sa pag-practice ninyo, it is not yet done. Maina kay nimo pagka-practice, maina kay nimo pagka-kuan, kanang kuan na kay ka, confident kay ka, makahatag ka sa kanang imong special number nga pindot kayo ba? But it's not yet done. Ampuan gyud nimo. Because ability is just an ability. But the worship, wala diha. Kung abilidad ra ang imong ihatag sa Ginoo. Gikan man niya, di na makapalipay niya, mga kaigsunan. So dapat naagay worship. Naay kalipay, naay joy, mga igsoon. So let us make a joyful noise
to the rock of our salvation. Si Christ ng rock diha, dili na ang kanta. So, dili rock music. Ang uban, R&B na god. Pero nindot sa paminawon itong katong sounds. Niya. Pero parang nako, jazz, man to jazz. No? Kabantay man ay bag-uron, AI, may na kayong AI mo kanta, eh. Mga mga composer ron, mga na-discourage na, nanampiling na kay dali ara sa AI, 3 minutes man na, 1 minute. Nanay kanta. Pero di tam discourage mag-igsoon because AI cannot worship. It is us that can worship the Lord. In verse number 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalm. Pasalamat ta nga naay kanabitang balang espiritu sa atong kasing-kasing, and the Bible is ready for us to use, mga igsoon, na maubiya na kanang nag-complete sa ato ang pagka-worshipper. Ang pulong sa Ginoo ug ang balaang espiritu. Unya di pa gyud ta mo worship. Nya unsa may different, unsa may benefit kung ang usa ka Kristohanon worshipper? Unsay benefit? Di ka kitag problema. Makuan ka kanang di man pasabot nga walay problema. Pero dili nimo siya you cannot be moved ba? Di ka matayog, di ka ma-discourage, dili ka mohunong, dili makapahunong nimo bitaw. It will give you more challenges sa pagpadayon. Lahi siya. Kaysa mga tao nga kana bitaw walay klaro ang iyang worship sa Ginoo. Dili siya worshipper. Ang kinsa may iyahang gisunod, Lucifer. Ana. If you cannot worship the Lord, you are following the devil. Ang iyahang gusto mo imong gibuhat sa imong kinabuhi. So, importante kaayo ang pag-connect sa atong espiritu ngadto sa Dios. Atong kalagba ngadto sa Ginoo. Importante kaayo. And diha nato magamit ang worship. And there must be joy in doing it. That's a call. Tawag na mga kaigsuonan para sa pag-worship sa Ginoo. Number 2, reason for praise. Unsa may reason nimo sa imuhang paghimaya sa Ginoo? Well, nindot kayong reason mga kaigsuonan, we praise God because He is greater than all. He made the earth, the seas, and the mountains. He rules over everything. Ang ayan ba siya? Nato i-praise? Ato bitaw nang i-praise mga kaigsuonan kanang mga makahatag og nindot sa atong kinabuhi. Pero ang dili kaayo maka-praise, mahibong ta mga igsoon kaning mga anak ngadto sa ilang ginikanan. Ngano kana? No, nga ang mga ginikanan gibuhat nila ang tanan para sa ilang anak. Unya ang mga anak murabag ang tan-aw nila sa ilang ginikanan, koral nga ali sa ilang kalipay. Well, kung ingon ana ang setup si kasing-kasing sa anak mga kaigsunan, naagis sayop si kasing-kasing sa anak. Tungod kay ang mga gipantudlo sa ginikanan labi na naa sa pulong sa Ginoo ang ginikanan godly ba kanang Christian. Giguide ang anak, unya ang anak nasa unod, di gyud magkasinabot. Uy. Manatanaw sa mga anak sa mga ginikanan, killjoy. Ang tanaw sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan, enemy. Ang tanaw sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan, problem nila. So matutal, inigabot sa panahon na wala na ang ginikanan, diha na sila, nagbarog na sila sa aktwal silang kinabuhi, na sila na pud ang nahimong ginikanan, sila na po makakita sa problema, magkaingon rin sila. Sakto gid ito sa mamag papa. Diha pa ka manawag o ginikanan. Diha pa ka mangandoy kung naa pa lang sa mamag papa ron. Di man tani mahimong problema. Mao na sa kasagaran ang mga ginikanan mahimduman ang ilang strictness. Pangitao na nimo sa dihang wahina.
Muna, akong tambag ninyo, mga youngsters, enjoy the guidance of your parents samtang naa sila. Kay mo abot ang panahon nga wala na sila, maurag yun ay naglantaw sa kaayuhan sa imong kinabuhi. Kanang ilang pagkastrikto, kanang ilang mga kural nga gibutang sa imong kinabuhi, it is for your protection. Kung imo nang kanang gubon, diha ka magbasol mga igsoon kay makuan mo gyud ka, kanang madaot gyud ka. Unya, wahin na unya, kung makaamgo ka, gananay na nga guba. Okay? So, ang paghimaya sa Ginoo, naay rason. Enough na nga reason tingali, nga siya tag-iyas tanan. Ato na lang diritsoon ba? He owns everything. So, napabay, pwede na to ipuli nga, nganong di kanang himaya sa Ginoo? Nganong di ang imong kinabuhi ba? Nganong wa man na naghimaya sa Ginoo? Napabay masilabaw sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kay mo na rason, nganong di ka kahimaya sa Ginoo? Pero kung atong sukdon mga igsoon, wala mo gyud makalabaw sa Ginoo gyud. Kung malayo atong kasing-kasing sa Ginoo, mo na reason mga kaigsunan nga nagtuo ta nga wala ang Ginoo na exist. Mo na di nato siya paminaw, di na siya himduman. In Psalm chapter 95, 3-5 mga kaigsunan, 3-5. Tanawa unsay reason diri. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Kaya yung magpakagino-gino. Kita magpakagino-ginoom sa tas itong galingon. Kasabot, murag kitit na nag-iya ba? Pero bisan pag moabot na sa imong kinabuhi, nga murag kag magpakagino-ginoo sa imong kinabuhi, labaw pag yun ang ginoo yun nga naghimo nimo. No? Munang ato siyang i-worship. The reason why we praise Him, the reason why, for the Lord is a great God and a great King above all gods. Verse 4, in His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. Oh, kinsa may magkuan ana, kinsa may magpalabaw-labaw ana sa Ginoo. Kita ma-enjoy lang ta naata sa kanang kabukiran, tanang wow, kanindot. Ang kakupot ana ang Ginoo. Ang kusog ana ang Ginoo. Kung iyan ang patagon, mapatag na mga igsoon. Kung iyan ang iswagon, maiswag na. Muna di kita maggara-gara aning atong kinabuhi gyud. In verse number 5, the sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Iyan ni tanan. No? Iyag yun ni tanan mga igsoon. Di kita pwede nga kanabitaw atong kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muna sa atong bulahan. We are blessed. No, we are blessed kay naapil ta sa iyang body. We are blessed because napuno ta niya ba sa iyang lawas nga mao ang simbahan, and we have the place and more reasons to praise God because we are saved. Ang uban nagsige sila ilang sunod-sunod nila ang kanabitaw religion nga style sa pag-worship, sa pag-praise sa Ginoo. Unya abin nila nga magatubang na sila ana mga rebulto, nag-praise na sila sa Ginoo. Which is very wrong yun kay sa una panahon mga igsoon gikapunta na sa Ginoo. Ya karon hala ila nang gipasan-pasan. No, di ko kay imagine ato tiguwang na gud siya karon gud. Sige gyapon siya palansang. Sige gyapon palansang nya naanay ka nang sumusunod nga maunay mag. Pero di gyud mawa kanang magkuan-kuan sa daan ba niya ikaw man masakitan gani ibilin ang cross unya pamatiran tong nagbunal niya. Di gyud mawa na kada ginatuig. Nobody could copy the Lord. Wala to gibuhat sa Ginoo para kopyahon. Gibuhat to sa Ginoo para makaamgo ta, para makahinuklog ta mga kaigsunan. Nga siya ra ang pwedeng mubayad sa atong sala.
Kung gusto nato nga mabayaran ang atong sala, ug dili ta mobayad ana ngadto sa impierno, only Jesus can pay the penalty of our sin. Di ba na enough reason nga mo praise ta niya? Dili lang kay hinimo ta sa Ginoo o gihimuan ta og mga unsay magamit nato aning kalibutan. Siya pa jud ang naghimo sa kaluwasan, kay siya mismo ang manluluwas. Unsa pa may atong ikabalibad sa pag-praise sa Ginoo? Before we got saved, we praised the wrong God. Karon nga saved na ta, why we do not praise? Nga sakto naman unta. No? Unsa may benefit kung naa kay kasing-kasing nga nag-praise sa Ginoo, naa kay joy to serve. Sugo diha sa pinaka-importante nga pagpangalagad, which is the ministry of the gospel, discipleship. Diha ang pinaka-bugat nga responsibility sa mga Kristohanon. Then, ang mga kaanib ana, ang package deal ana mga igsoon, kay kinahanglan man naatay dad-anan sa mga tao nga aton dada, asa man nato dadon. So naatay physical nga tigumanan. Kay diha man, mura ba og barn ba? Naatay dad-anan sa mga pruta, sa mga bunga nga aton dadon. So, ang church is the people. Mga katawhan, kita man ang simbahan. Pero ang sanina, kinahanglan man saninaan nato ning simbahan. So ang simbahan naa siya'y kapasilungan o pasilunganan. Ato na mga kaigsuonan nga trabaho. And that is the expression of our faith. Pagpakita kung unsa kadako ang atong pagtuo ug unsa kadako ang atong paghimaya sa Ginoo. Kay samtang naghimo ta, no, ni gasto ta, gihimo nato, nagmalipayon pagyud ta. No. O di ba lingaw kayo ta nagtrabaho dire? Pero lahi gyud ang kalipay Kapoy ang lawas, pero napagaan sa kasing-kasing nga malipayon ang kakapoy sa imong lawas. Pero mind you, kung ang imong lawas wala gikapoy ha, pero ang imong kasing-kasing nagmagulanon, ang imong lawas mo down, mo deteriorate, magluya ka. Di ka kasabot nga maning kinabuhi, bugat man kayo. Bugat kayo, wa ka nagtrabaho, pero bugat ang kinabuhi. It is your heart. It is not praising the Lord. Pero kung nag-praise ka sa Ginoo, mga igsoon, kapoy ang lawas. Pero ang kasing-kasing manindot kayo. Kapoy yun ang lawas, gyapon. Pero at least malipayon ka. So kaysa may dali, matiguang ana. Ang katong gikapoy sa lawas, pero malipayon ang kasing-kasing, or katong magulano ang kasing-kasing, bisag wa gikapoy ang lawas. Wag gikapoy ang lawas ha, pero magulano ang kasing-kasing, kaysa may dali, matiguang. Grabe ning inner struggle. So naay reason sa pag-praise sa Ginoo. Ikatulo, call to humble worship. Call to humble worship. True worship is not just singing. It is bowing our hearts. God is our maker and shepherd. So we must honor Him with humility. So kung tinuod yung ka nag-worship sa Ginoo, do not present your ability. You present your kanang humility to the Lord. Kay kung ability naman good, pride naman na. No? You will compete your ability with others. Unya, you will think in your mind ba, you will think, I am the greatest. Dili gyud mga igsoon kay naa pa gyud mas great nato. Mao na ang humility mao'y makapataas nato sa atubangan sa Ginoo. But ang atong pride mao na makapaubos nato. Bisan sa bisan sa kauban sa mga katawhan, makapaubos yan ang pride gyud. Ikaw ra gyud nag-asat-asnat sa imong kaugalingon, pero ang mga tao galing pikat na sa ilang mata nimo. So ang tinuod nga worship mga igsoon, dili lang kay singing, dapat naagyoy kasing-kasing nga mapaubsanon.
Kay ang atong gihatagan ani ang atong maker. We need to honor him. And we cannot honor God with pride. Agree? We cannot honor God with pride. In verse number 6 to verse number 7 sa primero nga bahin, ingon sa verse number 6, mga igsoon, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Importante kaya na mga igsoon, kaya gesture sa pag-bow down. What na when we pray to the Lord, dili kita pwede magara-gara, Lord. Bisan gani sa tao, dili gani sa nindot. Diba? If you show respect to a person, nadyo kay focus, musturya ka niya ka ng nalimag ka na, insulto kayo na mga igsoon. Ha? Unsa to? Ha? Kaya nga naman, nagsige po ka og kanang pansin anang uban nga naman ta kay kasturya. So, ang pag-focus sa imuhang attention ba, that is a sign of respect. So, para sa Ginoo, agayan ba siya na? When we are in church, naminaw ta sa mensahe, dapat mensahe ato paminaw. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat nakafocus ta sa Ginoo. Dili, nakafocus ta sa uban nga mga kanang butang sa kinabuhi, problema. Ingon na ba niya, nakafocus ta sa mga tao nga, sabi na, katulad, wala, guba, asa ikaw, guba ka. So put joy in your heart, mga igsoon. Kay, kung dili nimo na kanabitong kanang atimanon, kanang aside, kanang apart sa imong kinabuhi, muhunong gyud ka ikabot sa unahan. Muhunong ka. So there must be humility. It will make you continue. Kay pride man na kanabitaw makita ka kanang ganun sila, wa man sila galihok. That is pride. Mura ka bitaw og kanang ikaw ra galihok. Pero ikaw ra gikapoy. Kana nakapansin ka mga yahaya gigdayda, yahaya gayakayak, yahaya gadua-dua ra man sila. That is a sign of having pride in your heart. So, kaning humility, mao ni makahatag og honor sa Ginoo. Mao ni atong dadon-dadon mga igsoon sa pagpangalagad. Look at verse number 7, primero nga bahin. Ngano man ingon ana man, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Dapat lang mga igsoon nga atong i-worship ang Ginoo with humility kay gipaila-ila diri because He is our God. Kinsa man tawo mo atubang sa Ginoo with no humility. Unya kanang pansinon sa Ginoo ang iyang pag-worship. Nakamantay mo atong duha, Pharisee and the publican. So the Pharisee and the publican, ningon ang Pharisee mga kaigsunan, Lord, salamat kayo. Nag-ampo siya, nag-praise siya sa Ginoo. Pero ang iyaha is na siya salamat, Lord, I am not like him. Thank you, Lord. Ingon na ba? Pero ang publican, mga igsoon, mag-isip siya, pakialam sa uban. Ang iyahag gitug-an sa Ginoo siya. Huwag siya pakialam. Lord, ako, makasasala ko, giangkod ganyan eh. So, mo na siya pagpasabot, mga igsoon, nga naag yung humility. O kana nga humility, maunay makapaduol ni mo sa Ginoo. Di ba? He is our God. We are the people of His pasture. O sabi pasabutan na? O sabi pasabutan ng pasture? Di ba? Kanang pasibsibanan. Sibsibanan ba kanang? O, pasabot, ang Ginoo mo yung provide sa ato ang panginahanglan. Dapat naatan niya gasalig. Kay we are the people of His pasture. Iyang pasture. Kita bitaw, nga nung mubalhin man tao, trabaho, looking for greener pasture. Kanang mas dakong sweldo, mas nindot nga kinabuhi. Pero ang Ginoo may tag-iya na, we are the people of His. Dili aning kalibutan na, iyang pasture, mga igsoon. The provision of God is greater than what we could get out of this world.
Pero mahibong ta nga kung ang Ginoo na imugiya sa mga katawhan, gamay naman mo linya. At tumandagan yun ang mga tao ngadto sa nahibawan nila, nakatunan nila sa kalibutan. Nakalimutan that we are the people of His pasture. Unya, dili lang kay kana, mga igsoon, kinsa may kakupot na to, and the sheep of His hand. Pagkaninduta, naka-safe na to, mga igsoon. Pero mawala na siya kung wala na to gibutang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Because there is pride in our heart. So mo na nga, ingon pa, magkabikos-bikos yun ni atong kinabuhi. Unya nakapait, di yun mo makita ang tinuod nga bikos. Ngano nang sakit man na imong kinabuhi, di ka kita sa tinuod nga bikos. Ang imo makita, bikos, sige pamasol, because sila magod. Di yun mo makita kung kanang unsay naag yun nimo nga problema, nganong nahitabo na sa imong kinabuhi. So ang first thing yun, no, ang lesson ani, ang first thing yun nga atong tanawon, kung naay mga dili maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi, kita yun, unahon yun atong tanaw atong kaugalingon. Dili ang kanang mga, naglagot ka, ano naglagot maka, di ba tungod sa uban? Unya, di yun na, di yun na nimo mapacify ang imo kalagot tungod kay naglagot ka tungod sa uban. Di man nimo sila control. Ang imo raman nga, kanang wayon ko ni sila, kay naglagot ko ni nila, niya, nasulbad. Nisamot ang imuhang pagkabad. No? So bad. So, unsay nawa sa sulbad, nga nahimong subad, ang love. So, nagtuo mo duwa na ng word, mga igsoon. Wag sulbad mga igsoon sa problema kumawa ang love. Ibutang yun na nimong balik ang love. Sulbad. The situation is so bad, just add love. Sulbad. Di ba? Unya, kung imong bali-balihon, imong i-deform ba? Bad na magbasol ka, Basol. Mama. Kanang pagpamasol bitaw sa mga ikaw manggod. Ya, ang di na gyud nimo makita ang imong naambag diha nganong nang ingon ana. Kay bisan ang imong naambag mga igsoon nahimo na nako kay ikaw manggod. Dili oy, kung wa pa to nimo sumpaye, di ta to may tabo. Nganong di ba na makitaan sa mga tao nga hilig mamasol? Mo na. Oh, because of pride. So when there is no humility, maguba gid atong worship mga igsoon. Unya maguba sa ang ato ang kanabitong fellowship. Damay-damay naman na. Katapusan, number 4. Warning against hard hearts. Kaning magahion nga kasing-kasing, bisag unsa og tudlo, bisag unsa og giyab, bisag unsa og badlong, harden na gyud. So nay warning. Worship must be joined with obedience. Israel hardened their hearts in the wilderness and missed God's rest. Managikapoy ang ilang kinabuhi, mga igsoon. We must listen and obey His voice today. No? Today. Ayaw naghuwata ugma. Sige lang kay sunod. Ugma. Matuman nagyog ko ugma. Why not today? Di ba? Daghang mga Kristiyano mingon, sama na pagpangalagad mo abot ra na oy. Karon di ay. Is God worthy of our service today? Is God worthy of our worship today? Is God worthy of our praises today? Mga igsoon, nganong maghuwat pamantag later? Nganong maghuwat pamantag tomorrow when there is today?
So dapat karon, obey na karon, tuman na karon, tumana na daan ang Ginoo mga igsoon. Ayaw nagpahuwata. Di ba? Kay dili pwede nga na ay worship nga imong buhaton or nag-praise ka sa Ginoo without obedience in your heart. Ang mga disobedient people, di man na madawat sa Ginoo ilahang mga himaya kintahay ra man na. 7 to 11. Ingos Bible sa letter B. Today, if you will hear His voice, today, dili tomorrow. Today, if you will hear His voice, kung mo-choose ka, nga imong paminawon ang pulong sa Ginoo. Ingos verse number 8. Harden not your heart, as in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness. Ayaw nagpagahi. Kay kaning magpagahi ta sa atong kasing-kasing mga igsoon, pasabot delay, na ay delay ba? Unya kanang delay, gamay lang, you have given the devil an opportunity nga mapakgang ka, mapaluya ka, mapahunong ka. Always remember, naaragyan na sa kanang palibot ba ang makapahunong nimo. Because the devil will never stop. Naghuwat lagi na siya kano sa kamapandol, kano sa kamaluya, kano sa kamo lower down sa imong guard, diha na mga kaigsunan, muatake ang kaaway. Mo na ang pulong sa Ginoo is always active in reminding us, don't stop. Just continue. Wa man nangita Ginoo perfect. Kay kung nangita Ginoo perfect, sa diha naluwas ta, wa nay sala. Pangutana, sa diha naluwas ka, nakasa, babagka, wa na. Nya kay mo mga kaigsunan nga kana, mo na makapahatag na tuog more joy sa atong kinabuhi. Because when you commit mistake, di mo pasabot that is final. But when you commit mistake, there is an open door for another lesson learned. An opportunity to mature. Mabita na, babasihan na ito mga igsoon. Kanang mga batang pampered kayo. No? Kanang hapit din na nimo palihukon. Tanan supplied. I-compare nimo ito mga bata nga ang ilang pagkaon sila pa'y mangita. So nagtubo sila ngayon anak sila. Inikadag ko anak mga igsoon. Tanawa. Kinsay nindot og judgment. Kinsay durable og kinabuhi nila. Sa permiro, kung panalitan, magkailan na sila. Mas itong panaway ito. Hayahay kay ko. Pero tanaway, kadagko na nila. Nawa na to ang supplier atong usa nga hapit di palihokon. Nawa na ba? Nangamatay na. Tanawag kisay buhi nilang duwa. Ngano man nga ingon ato iyang kinabuhi, nganong survivor man siya, nganong lig-on man siya sa iyang kinabuhi, sa diyang nidako na siya. Because of the problems, experiences niya sa iyang kinabuhi, nga nagtubo siya. Muna ka na inyo mga anak, kala pa, kuan na. Gain nag-problem solving. Kaya ang tao nga nagtubo ingon anak, di yun, mahadlok og problema mga igsoon. Maganahan ninon samot, kaya ngano man, I love to solve problem. No? Kaysa ninyo nga, pag naay problema, maluya mo. O kinsa ninyo po, nga sa dihang naay problema, mura kag, ang imong utok, mulihok din ba, solusyon. Kaya doon naman ikaklase nga tao. Pag abot sa problema sa ilang kinabuhi, ang first person ato isgutan, ang first person, magunahon na dahil solusyon. So, kung ang kanang tao nga mangita dahil solusyon, di siya, wala siya panahon mangita kinsay culprit. Pero ang ikaduha ka tao, pagkahitabo sa problema, kinsamay. Ang kinsamay man dayon, mo to'y way solusyon. Nakamantay mo? O kinsamay, asa may maayo ana?
Mo na way ayo atong nasod. Mo ni natabo sa nasod. Very perfect example. Kaya nga naman, ang sigihag pangita aning atong kanang authority. Authority biyan na nato. Mo na lisod kay ba nga pero may sigutan magyud na. Magsige pangita kinsa ilang prisuhon, kinsa ilahang kaysa mangitag solusyon, mangitag kinsa basulon. Mo na kung sa kita individual na lang, sagdalan na to na sa atong government, kay kita na under the Commonwealth of Israel man ta. So ato ning i-practice mga kaigsunan that when there is a situation, especially nga lisod kayo nga situation sa kinabuhi nato, find the solution. Do not find kinsa imuhang basulon. Di ba? Kaya that is part of being hardened. Kanang imo kasing-kasing gahi na kayo mo na sikag pangitag burukas kinabuhi. Pero kung panalitan ang imo kasing-kasing kanang naanad ka ba? Ang Ginoo may imo kuyog, tanawa sa metabo. Ang practice ni Christ mga igsoon, tanawa kuan ba kanang mamasol ba o solusyon? Sa kadaghang nahitabo katong gihiwa ni Peter ang dunggan mga igsoon sa soldier. Si Peter namasol ato. Kamu sa iya kalagot, gihiwa niyang dunggan sa soldier. Unsa man to? Di ba pamasol to? Pero unsay gibuhat ni Christ? Solusyon. Gikuha niyang dunggan, gibalik sa unya mura lagwa. Lahi Diyos Kristo mo sulbad og problema. Unya kung siya imo kuyog mga kaigsuonan, so mao na imuhang attitude. Find solution. Unya na lang. Then when you find the solution, then you can learn the lesson. Pero when you find the culprit, then you can find enemy. Huwag isulbad niya. Kaya na naman kayo makitaan, ikaw gito, nga nung imo matugay ko na, laghan na kayo istorya. Unya, wala na, samot na kaguba ang naguba. Huwag yun nasulbad. Naguba pa inyong relasyon. Nakuha na to mga igsoon. So, dili ta magbagahi sa atong kasing-kasing, kung dili dawaton na to ang unsay kanang mando sa Ginoo. Kaya nasa ang pulong ang solusyon sa atong kinabuhi. Verse 9, when your fathers tempted me, tanawa unsay isgot sa Ginoo, prove me, and saw my work. 40 years long was I grieved with their transgression, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Nagahig o. Naana ang giya, naana ang pagtudlo, pero nagmagahig yun. They choose to disobey God. Muna nakapait. Ilang gipagahi ang ilang kasing-kasing. Kaya nga naman, mas ilang gipabor mga igsoon nga sundo nila, kaning kasing-kasing na to is, according to the Bible ha, deceitful. Yung may mong paminawon, may mong sundon. So, ang iya ana, di ko na siya mo-obey sa kanang pulong sa Ginoo. Sumunod na tabo sa ilang mga kanang generation, sa ilang kanang kagikan, no? Katiguangan. Nihunong sa pagtuman sa wag nihunong, wa nituman, kunya nihunong sa pagpaminaw. Kaya usahay kaning, di ka mo tuman ba? Ano, maminaw pa man ka. Hindi magkamutuman. Muna makabantay mo ka ng mga church goer. Unya walay pagtuman sa pulong sa Ginoo. Wag gyud gana maminaw sa pulong sa Ginoo. Unya di na sila mobasa sa Bible by themselves. Unya para nila kay bawo na sila. So sabi na sila sa ilang kinabuhi, full of disobedience. They are living by their own. No one is guiding them. According to them ha. Kay ang para nila ang puno sa Ginoo, mura may guide, pero sumusugod sila sa dili, lagi na sila gisunod. Nganong mo man nilang gibuhat? Because somebody is guiding them. Ang nakapait dili ang Ginoo. They are following someone else. Amo na kapait diha. In verse number 11, unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Mo na problema. So warning ni against katong magmagahi sa ilang kasing-kasing, gihimong example sa Ginoo ang ilang mga kagikanan.
no, mga ginikanan nila nga ni hunong og paminaw, nagbagahi gyud sila kasing-kasing. Ang giingon si Ginoo diri mga kaigsunan sa verse 11, mauni ang mga tawhana na I swear in my wrath. Grabe na. That they should not enter into my rest. Ya karon church age man nun. Asa man atong lugar ka pahulayan? Yung simbahan, namiya simbahan. Pero, mo na ipangutan na to individually. When you come to church, can you rest? Or you are finding fault? No? So may ganini mo, ngita kag apan. Kung bugnaw kay aircon, tawas. Kung init kay, puros ang bati mo makita. Di ba? Saba ang mga bata, may tatong maminaw tarong. Di mo siya maminaw. Kaya ang taong maminaw tarong, di kabantay na saba di ay? Ngano makabantay man ka nga naminaw man ka? Ngano, kana interesado kay ka sa kanang imong gipaminaw, imong gitanaw, nakabantay rin kag saba kayo ang palibot nimo, wala man. Ang reason gano'n nakabantay nga saba sila, tungod kay wa ka naminaw, wala ka nagkat-on, wala ka na excited. Kay para nakuha ang tao nga excited, wag yun ay pakialam kung unsay na diha. Nakatutok lagi na siya kung asa siya excited. Amot lang mo agree mo ana. Mora di ka kapansin mga igsoon, usa na nasa imong palibot. So it doesn't matter. Kay nga naman, usa ra ni matter nimo, kinsa may mo giana diha. So if we are here for the Lord, dapat only Him may matter sa atong kinabuhi. So kay kung dili na nato buhaton gud, ang maparihataan niya, warning na baya ni. So giwarningan ta, karon apil ta ani giwarningan ta, nga naay mga tao na mga kaigsunan nga nihunong sa pagpaminaw. Wala gyud nagpahumok sa ilang kasing-kasing, nagmagahi sa ilang kasing-kasing, ang ilang perting gahia, disobedient kay istanan. Yung mga kita, nabiyatag Kristohanon, ani karon. No? Nga, sige lag tando. Mo na gingon lang, sige lag way tiil. Sige lag tando ba? Pero wa gyud gibuhat. Wala gituman. Oh. Ningon ang Ginoo, di gyud na kasud sa akong kapahulayan. Mo na mabot ang panahon, wa gyud kay gana mo simba. Kung makasimba magani ka, magduka ka. Pagsimba magani ka, wa kay kalipay. Kaya ang imong ganahan mo, wa pa kay nagsugod, gusto na ka mahuman. Wala magay kalipay. Pero ang mga tao nga focus kay sa Ginoo, human na oy. Human na di ay. Ubuar oy. The length of the message, dili makaapekto sa iyahang kanang listening ba? Biki mo pagay kasugod. Pino na nakaminit si pastor. Yung adyo kayo nasabtan yun. Pero ang tao nga na nasabtan, parang ko nagtanaw kag movie. Kung ang movie ka nang wag yung lami, uy, 15 minutos pa lang, mura na kag. Ayun. Pero lingaw kay ka sa salida, wa kabantay, tulo ka oras na to. Kabantay mo lang season-season. Nabuntag ka, nagod-kagod, di yung mamatag, sigga kaya po. Mingaw pa juga. Last na gini. Kaya ang katapusan mo ko na nagod, pura ka o ka nang i-entice ba nga, yan ka may baon sa isunod. Oh. Iyan na ba? Last na gini. Wad yung siga kayong mata, focus kay ka. Nya ka man, ending na. Ay, kanong giputol man, uy. Giputol. Last na gini. Madugay, kita lang ni mo haring araw. Bukilir ka, hay, tug na ko. So, niya pagkamatug. Pero excited kay ka. Kano man, na-interest man ka. Pero nga sa simbahan, murag siradaan man nato ng atong ganghaan mata. So, nakita ninyo?
walay interest, mga igsoon. Do not close the opportunity of learning. Learn and be excited to learn. Be excited to hear the message of God. And not only that, mga igsoon, the reason of being excited. Kaya mo say reason, ganong mahimo ka excited? Because you can do it. Because there is kana bitaw, makakita ka ba? You can find something to do. Muna may excited ka. Para naman, mutanaw ka o ka ng mga DIY. Ma-excited karon panahon na. Nindot kay tanaw na ka ng mga construction, how to, nga na ba? DIY ba ka na? Sa paghimo sa lababo, sa paghimo sa nga niya, o sa mga kanang mga kabilya na. Pasalamat sa taning meta ka, kung unsay mo tanawon mo, iya ka fidan ba? Pero kay bawo sa imong need. Oh. Excited kay ka, ingani din ni. Search pa ka more. Ingon ana. Kaya naamag kay gustong buhaton. So, information, excitement. Naa sa imo kasing-kasing. Murag ganahan na ka, mamanday na ta kay you have the knowledge. Mo sa nas pagpangalagad si Ginoo. Kung excited ka maminaw sa instruction si Ginoo, excited ka mo adto sa field because tuwa didto ang work area nimo. Mo na mga Kristohanon nga way plano mangalagad si Ginoo, anong mang-inquire magka. Nganong mukuha magkag information. Mo na sa imong pagsimba diri burden. Sa imong pagsimba bugat kay sa imong kinabuhi, mura bag langay nakalangay na sa imuhang tinguha sa imong kinabuhi or nabalda ang gusto nimong buhaton, mo na nga wa jud lami. Mo na ningon ang Ginoo, di jud ka kasuod sa akong kapahulayan. Kay kapahulayan man ni diri. Di ba? Kuan man ni kanang mura ba og ang kalipay from within ba? Magbukal-bukal. Mo na nakanindot mga igsoon. So, ato ning hinumduman kaning Psalm 95. Ang atong pag-worship dili lang kay baba, dili lang kay kanang ordinary singing, but there should be what? Joy. Dapat na ay joy. So, para na ay joy, ang sud ana, humility, diha ang kanang eagerness to learn. Malipay ka no eh. Di ba? So, magtanaw ka sa piano, magtanaw ka. Ang kanang mga tao, what you idea ana? May interest ba magtanaw? Ganahan lang sila, ganahan. Pero katong mga tao nga kay baw ba? Pag naa sila madunggan, ganahan din sila. Saan ganito? Ganahan kayo eh. Parehara sa na. Gano ang uban wa may interest na ipadapli naman na nila. No, unay piano silang balay daghang kay patong diha. Ubawan gyud mga way gyud tukar-tukar. Ngano man wa sila kay bawo, sila idea. Unsaon? Mo sila sa atong kinabuhi. Ngano giluwas man ta si Ginoo, ngano na man ta diri? Because we have purpose. God has His own purpose for our life. So, para ma-maintain na nato mga kaigsunan, i-maintain sa din nato. Because whatever, kung sa may buhat mo nato sa atong kinabuhi, it is part of worshiping the Lord. So, dapat atong tarungon. Amen? If head bow, if I close, Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for giving us an opportunity nga matudluan minimo, Lord, aning klase gyud nga worship nga naa gyud joy sa among kasing-kasing. Ayaw itugot, Lord, nga ang among pag-worship nimo taphaw kaayo ug ang among pagpangalagad nimo makabug-at lang hinuon sa among kinabuhi. Apan tuguti, Lord, nga makita gyud namo ang kalipay bisan tuod nagikapoy ang among lawas, but there is joy in our hearts. And I pray that you will allow your people to understand, Lord, that we are one body. We are one family. And it is our responsibility to serve you and to help each other sa mga buluhaton nga naa sa imuhang simbahan, Lord, sa tigumanan o ang sa pag-build sa mga katawhan nga maugyod ang simbahan, Lord.
Salamat kayo sa mga opportunity and sa provision nga imong gialaw nga maangkon sa among kinabuhi. Salamat kayo, Lord, sa imuha nga kaayo, and I pray that you will continue to strengthen us and enabling us to do great things sa imong buluhaton, Lord. And all these things for your glory and honor, we pray in Jesus' name. Amen.